Hindi lahat ng laro ay may panalo. Minsan, sa gitna ng plano mong mang-uto, ikaw pala ang maiisahan. Akala ko kontrolado ko ang sitwasyon. Akala ko puso lang niya ang lalaruin ko. Pero bakit ganito? Bakit ako ang nasasaktan ngayon? Siya si Nathan, campus crush, varsity player, at certified heartbreaker. Halos lahat ng babae sa universidad ay nagpapapansin sa kanya. Pero ako, hindi ako impressed. Sa totoo lang, naiinis ako sa mga tulad niya. Mayabang, laging inaasahan na susundan siya ng mga babae na parang aso sa amo. Ako si Celine, journalism student. Tahimik lang. Hindi palaban sa gulo pero hindi rin nagpapatalo. May pride. May prinsipyo. Kaya nang itaya sa akin ng tropa ko ang 5,000 piso para patunayan na hindi ako basta-basta naaakit, pumayag ako sa isang mission. Paibigin si Nathan, tapos iwanan siya. Akala nila hindi ko kaya. Akala nila ako pa ang matatalo. Hindi nila alam, sanay akong maglaro sa emosyon. Trabaho ko yan bilang writer ng campus paper. Utak ang puhunan, damdamin na ang nilalapastangan. Nagsimula akong magparamdam kay Nathan sa pinakasimpleng paraan. Isang like, isang comment, isang kindat kapag nagkakasalubong sa hallway. Hindi ako sumobra. Sapat lang para mapaisip siya, para magtanong. At gaya ng inaasahan, lumapit siya. Celine, di ba? Tanong niya noong isang hapon habang nasa library ako. Sama ka, inom tayo later. Napangiti ako. Target locked. Mabilis ang mga sumunod. Chat, tawag, date, kulitan. Tila ako na ang sentro ng mundo ni Nathan. Madalas niya akong hatid sundo. Gumagawa siya ng paraan para lang magkasama kami kahit saglit. At habang nilalandi ko siya ng pasimple, tinatandaan ko sa utak ko. Lalaruin mo lang siya, huwag kang bibigay. Pero hindi ko alam kung anong meron kay Nathan. Kasi habang tumatagal, yung mga ngiti niya, yung paraan ng pagkakasalubong ng mga mata namin, parang totoo. Parang hindi siya yung Nathan na sinasabing playboy. Parang ako lang talaga ang gusto niya. Minsang nalasing kami sa party, bigla siyang naging seryoso. Alam mo, Celine, ikaw lang yung babaeng hindi ko kailangang habulin. Pero ikaw rin yung hindi ko kayang pakawalan. Tumawa lang ako nun. Nax, pa-fall ka talaga. Hindi, anya. Kung pa-fall ako, sana hindi na kita tinatanong kung seryoso ka. Tumigil ako. Kasi sa totoo lang, hindi ko na rin alam ang sagot. Pilit kong pinapaalala sa sarili ko. Mission lang to. Gagawin mo to para patunayan na hindi ka basta matitinag. Pero gabi-gabi ko siyang hinahanap. Kapag hindi siya nagre-reply, may kirot. Kapag may kasamang ibang babae, may selos. At dumating ang araw. Araw ng pagtatapos ng mission ko. Handa na ako. Susulatan ko siya ng note. Salamat sa lahat. Pero hanggang dito na lang. Di ako naglaro. Pero sana, wag mo na akong hanapin. Pero habang sinusulat ko yon, tinigilan ko ang ballpen. Bigla akong napaiyak. Bakit ako ganito? Bakit ako ang nasasaktan? Sa araw na dapat akong manalo, ako pala ang talo. Tumakbo o pagabo ako papuntang bahay nila. Gabi na. Wala akong pakialam kahit basa ako ng ulan. Gusto ko lang siyang makita. Gusto kong sabihin na hindi ko kayang mawala siya. Pero pagbukas ng pinto, ibang babae ang sumagot. Girlfriend ka ba ni Nathan? Tanong niya. Ako kasi, on and off kami. Kakaayos lang namin kahapon. Bumagsak ang mundo ko. Ginamit ko lang siya, pero ako ang nahulog. At sa huli, baka ako lang pala talaga ang nilaro. Ang akala kong simpleng laro, naging kwento ng sariling pagkatalo. Ang puso, hindi mo kayang utuin ng paulit-ulit. Sa huli,
kung sino ang naglaro, siya rin ang mapapagod. At minsan, siya rin ang masasaktan. Hindi lahat ng plano natatapos sa tagumpay. Minsan, sa plano mong saktan ng iba, ikaw ang mas lalong nawawasak.